Sa tanda nito, tinubuan na ng ugat. Pero pagpasok sa kuweba, doon na tumambad ang isang bungo. Yung iba, hindi rin pangkaraniwan ang hugis. Buto nga kaya ito ng mga sinaunang tao. Ang mga nadiskobring buto sa kuweba ng Romblon na iparating na sa pamunuan ng National Museum. At nito lang Sabado, sa pangunguna ni Angel Bautista, bumiyahe sila pa Romblon para suriin kung importanteng discovery ba ito sa kasaysayan ng tao. Nandito po yung evidence na tinatawag nating cranial reformation. Ang cranial reformation po ay isang prehistoric practice ng mga sinaunang tao dito sa lugar bago pa dumating ang Kastila na dinedeform nila ang ulo nung bata pa ang individual. Nakita namin to sa mga area na may dating na Sung, Yuan at Ming Dynasty period, meaning from 11th, 12th, 13th, 14th centuries AD. Maraming mga theory o paniniwala ang mga archaeologists. Unang-una, pampaganda raw to sa mga babae. Pero nung aking pinag-aralan ang mga skulls sa mga lugar kong nabanggit, ito ay nakikita rin sa lalaki. So, at itong mga skull na may mga deformed o flat heads ay normally associated sa mga archaeological na material na matatawag nating mahalaga, katulad ng mga tradeware ceramics galing sa China at ibang bansa, mga sword o mga bolo na associated dyan, at mga ornaments. So malamang itong cranial reformation practice noong unang panahon ay related sa social status ng individual. Ito ay isang mandible na makikita natin na may evidence na nag-suffer yung individual bago siya namatay. Deformado ho yung kanyang mandible at para hong may tumubong tumor sa kanyang mandible. So ito yung first time na nakakita ang Pambansang Museo ng ganitong human mandible. So sana ang local government ay makapagtulungan sa Pambansang Museo para maprotektahan ang mga site ito. Kung sakali ang mga turista o kahit sino man na Pilipino na pag may nakitang ganitong mga kuweba na may mga laman na bungo o kalansay o mga ataol, huwag nilang gagalawin. I-report nila kaagad sa National Museum o sa local government